Ito na ho tayo, papasok na ho ako sa loob at minamadali ho ko ng mahal na Reyna. Ito ho ang pangalan, 100 Avenue Family Medical Clinic. Pasok na ho tayo. Yon, nagbabalik naman ho tayo kung saan ho kayo naroroon. Ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ay kuha na lang ho, 27 days na lang ho at Pasko na. Ngayon ho ay November 28, araw ng Lunes, 2:30 ho ng hapon. Hindi ako nakapasok sa trabaho at masama ho ang tama talaga Pumasok ho ako kaninang umaga, kaso umuwi din ho ulit ako at mabigat ho ang aking pakiramdam. Ay ngayon, nagpa-appointment ho kami doon sa clinic ng alas 3 at magpapacheck up ho tayo. Nawala na ho yung ubo ko, kaso ang nangyari naman ay mabigat ho ang aking pakiramdam. Ay siya ay, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang dyan. Kung ako naman inyong tatanungin, ay ito nga, medyo matamlay ng kaunti. Ay, mag-hi ka muna. Mahal na Reyna, nasaan ba? Pon! Yan. Nararating ho lang namin dito sa bahay. Bali, lumabas ho ang mahal na Reyna, sinundo ko na ho sa trabaho. Gaya ho nang nabanggit ko kanina, pumasok ho kaninang umaga sa trabaho, kaso hindi ho talaga kaya, mabigat. Nagpaalam ako doon sa nagtitraining sa akin, sa kabady ko. Sabi ko, sir, uwi muna ako. Talagang iba ang pakiramdam ko ngayon. Ngayon, tumawag ang mahal na Reyna. Buti may slot na available. Naka-appointment ho ako ng alas 3 sa pagpapacheck up. Ngayon ay 2:30 na. Siguro magkape-kape lang ako dito. Tapos diretso na kami sa ospital, sa clinic. At para ma-share ko din sa inyo kung paano ho ba magpa-check up dito. Tsaka kung ano ba yung mga requirements para sa mga pagpapacheck up. Magbabalik ho tayo mamaya at ano? Kailangan ng appointment. Yun, kailangan ng appointment. Bali, nagpa-appointment na nga ho ang mahal na Reyna. Kaya po, anong oras tayo mamaya? May appointment ako ng 3:30. 3:30? May appointment ako. So pagtawag ko, nagtanong ako kung pwede kang isingin kasi asawa. Yun, isiningit ho ako. So, ang mahal na Reyna talaga ang may appointment. So, isiningit lang ako ng doktor. So, ano pangalan ng doktor na yun? Si Dr. Chen. Dr. Chen. I-check na? Yeah. Ay siya, magbabalik ho tayo mamaya. Nagbabalik na naman tayo. Naupo muna tayo dito sa likod ng bahay. At ang mahal na Reyna ay may kausap pa. Dapat bago mag alas 3, andun na tayo. Pero malapit lang naman yung clinic. Talaga ho mabigat ang pakiramdam kagabi nga, ang sabi ng mahal na Reyna nga ay wag na nga akong pumasok. Ako lang din yung mapilit Kaso pagdating ko kanina doon, pagpasok namin sa freezer, sabi ko, iba ang pakiramdam ko. Talagang uuwi muna ako. Pero kung ako masusunod titiisin ko na lang at sayang ho din syempre under pa ho tayo ng provisionary. Syempre pag hindi ho ako pumasok ngayon, hindi ho ako bayad. Pero bukas pagpasok ko, i-double check natin sa HR kasi for sure bibigyan ako ng medical certificate dito Malalaman ho natin mamaya Ay inom muna ho tayo ng kape. Nagiging sakitin ako dito Ma-share ko nga ho lang pala sa inyo na may naka-video call ako na subscriber natin. Pinanood ho do yung mga video ko. Sa totoo lang pagdating ho sa trabaho, hindi ho ako mapili. Nung ho ako'y nasa Newfoundland and Labrador pa, sa Labrador City, ay talaga hong sari-sari ho yung ginagawa namin part-time doon. Meron hong nagbubuhat kami ng gulong. Yung mga gulong, yung mga used tire, kinukuha sa mga minahan, Canadian Tire. Tapos dinadala sa isang site, tapos ikinakarga namin sa trailer. Ipapakita ko ho sa inyo ang picture. Sana meron pa akong nasa-isip na picture. Isang trailer ho yun, kinakargahan ho namin ng gulong. Baka ang ikinakarga namin gulong nasa siguro mga 1,000 mahigit yun, 1,000 na piraso. Kinakarga namin sa trailer, dinadala ho naman ng Quebec. Ano pa yung naging part-time ko doon? Nag-part-time ho din ako doon na nagbubuhat ng harina. Talagang ang buong katawan ho namin para hong espasol. Nagbubuhat ho kami ng harina. Bali, libo rin ho yun. Libong sako rin yun ang aming ibinababa.
Ano pa yung naging part-time ko doon na matindi? Yun lang. Nagbuhat kami ng gulong, nagbuhat kami ng harina. Nung nagbuhat kami ng harina, may libreng tinapay. Tapos libreng Red Bull at kailangan yung malakas daw. Tapos sa gulong, libre naman pagkain. Parang magtatrabaho kami ng 5 oras, $160 yung bayad sa amin. Doon naman sa harina, parang 3 oras kami magtatrabaho, ang bayad sa amin $120. Tapos may libre pang tinapay. Ayun ho, na-share ko lang ho. At may naka-video ko lang ko kahapon. Na sari-sari nga daw palang part-time ang pinapasok ko. Ganyan ho talaga. Hindi naman ho tayo pwedeng mapili sa trabaho. Bawal ho ang suplado. Hindi naman ho tayo anak mayaman Ay, ito pala ipakikita ko sa inyo. Di ba't ho nung isang araw Kwan? May vlog ako na, yung huling vlog ko na Kwan, na gustong gusto ko ng isda. Ay, isa sa aking pinagtatrabahuhan ay umorder ako ng isda. Ay, ang isang 25 kilo ho yan. Ang tawag ho dyan ay salmon head frame. Papakita ko ho sa inyo. Saglit lang ha. Ito ho, ayan Ito ho ay salmon ang laman niyan, kaso yun ay mga pinagtabasan. Pero okay lang. Gustong gusto ko nga mag-ista nung isang araw pa. Yun ha. 25 kilo ho yan. Pwede pa yung mga ulo ng salmon na yan, no? Tapos sa ilalim daw may makakapal. Yan. Tamang-tama yan. Akin lang ang dinidepros ng kaunti, tinoto. At pasok na pasok yan mamaya sa sinigang. Pasok muna ho tayo sa loob at ang mahal na rin ay nagbubunga nga at baka daw kayo malamigan. Saglit lang ha. Inubos ko lang ang aking kape. Siya pupunta na ho tayo sa clinic at tayo magpapacheck up na. At para naman, ako magpapalit muna pala ako ng chinilas. Saglit lang ha. Tara na, asawa ko. Ilan ko mong pinto ha. Malapit lang ho yung dito. Ano pangalan ng clinic? 100 family clinic sa may Stony Plain yan. Tayo magpapacheck up. Kung tayo hindi papasukin bukas ay hindi tayo papasok. Pero ngayon ay medyo okay na ho ang aking pakiramdam. Saglit lang ho, ako lang ipapasok ng sasakyan. Hinihintay lang ho natin ang mahal na Reyna at tayo aalis na. Bali ang sabi ho kanina ng mahal na Reyna isiningit lang ho ako sa appointment. Pero usually bago ka talaga magpa-check up sa doktor or pumunta sa family clinic, sa mga clinic po ay kailangan po talaga ng appointment. Tapos kailangan po dito nung health card na tinatawag, Alberta Health Card. Ay, ibang boses ko Saan ba yung Alberta Health Card na yun? Hahanapin ho natin, saglit lang Wala yata, baka nakimahal na Reyna. Ipapakita ko ho sa screen pagkuan. Driver license. Nako, wala pa yata yung Alberta Health Card. Saglit lang titingnan ko dun sa isa kong wallet. Papunta na ho tayo ng clinic, doon sa 100 Family Clinic sa may Stony Plain. Ito gaya ng dati, ito pa rin ho itsura ng Edmonton. November 28, 2:51 ho ng hapon. Yan. Magdi-December na ho, wala pa ring snow. Yan. Nangyari ho daw ito noong 2011 pa. Ay, bawal magkasakit sa Canada. Buti si Kel hindi nagkakasakit, hindi inuubo, Malakas pa ang resistensya ng bata. Breastfeed nga pala. Nakakatuwa ho naman yung mga comment nyo sa YouTube ko. May nag-comment po nung kasi nagtanong ako saan ba mapapanood yung mga kinakarnap daw na sasakyan dito sa Canada. May nag-send ng link. Maraming salamat to.
Hindi ko lang ho nakita kung anong pangalan nyo. Si V-Power yata yan. B-Power ba? Ay hindi. Si paring B-Power, siya yung nasa Dubai yata na nagsabi na dinadala nga daw yung kinarnap na sasakyan sa Africa. Tapos may nag-message pa na nag-send ng link. May nag-message din sa YouTube kung mura daw ang apartment dito sa Edmonton. Nagre-range ho ang apartment dito ng 800 to 1.3. Depende ho talaga kung anong klaseng apartment. Kung 1 bedroom or 2 bedroom, di ba? Oo, actually 1.8 na nga eh. Nakita mo? Updated yan? 1.8 na yung 3 bedrooms. Okay. Kung 3 bedrooms, 1.8 na. 1.5 na ang 2 bedrooms. Nag-reply naman po ako sa inyo, no? Punta po kayo sa Facebook page, yung Edmonton Rentals. So, lagi pong may nag-upload doon ng mga for rent na available yan. Pero nagre-range na talaga ng 1.5. 1.5 na ang 2 bedrooms. Okay. O yun, dinig nyo naman ako sabi ng mahal na Reyna. Naku, 30 pala dito, no? Nasa school tayo. Yan ho, kailangan nating sundin. Kung 30 ho ang nakalagay, ay dapat ho 30 din ang ating takbo. Si paring Jason niya pala, nakausap ko kanina asawa ko. Bali, yun nga, nakausap nga daw niya yung ating subscriber. Siya daw yung nagko-comment ng kwan noong pakisabi kay Utoy mag-seatbelt sa likod. Kasi sila daw natikita na. Sir Romel ng Calgary, maraming salamat sa iyo ha. So next time pagsakay ni Utoy sa likod, sasabihin ko yung mag-seatbelt. Malaking tulong ho yan. Kasi sila daw natikita na. So pag pasahero ka daw sa likod, dapat daw may seatbelt ka. So next time mag-seatbelt si Utoy. Malapit na ho tayong kumanan sa Stony Plain. Tama, dito. So dito ho tayo pupunta sa 100 Family Clinic. Ang pangalan ho ng doktor ay si Dr. Chen. Yan, ito pa rin ho, gaya ng dati. Sabi ko na kanina, wala pa rin snow. Inuubo pa rin masama din siguro. Siyempre nakakuwang kami, naka-jacket papawisan sa loob, tapos papasok kami sa freezer. Kakaliwa na ho tayo dito. Malapit ho ito sa Continental Inn. Yan. Ito ho, siguro makikita nyo sa screen. Ito ho, 100 Avenue Family Medical Clinic. Yan, 100 Avenue Family Medical Clinic. Kahit saan naman yata pwede mag-park, no? Yan, dito na ho tayo. Ito na ho tayo, papasok na ho ako sa loob at minamadali ho ko ng mahal na Reyna. Ito ho ang pangalan, 100 Avenue Family Medical Clinic. Pasok na ho tayo. Ito, bali naghihintay na kami ng mahal na Reyna doon sa doktor. So chinek yung temperature ko. So normal naman daw. Kaso mabigat yung pakiramdam ko. Tapos yung boses ko nga sa Tagalog, malat na malat, paos pala. Tingnan natin mamaya. Siguro apektado nung pagpasok sa freezer, minsan pawis na pawis. Sige po, magbabalik po tayo mamaya, ano. Maraming salamat. Tapos na ho tayong magpa-check up. So ano bang sabi ng doktor? Yun, kinuhanan ako ng temperature, okay naman. Tapos pinanganga ako kung yung tonsil ko normal naman daw. Tapos pinahinga ako, yung parang inhale exhale, okay naman daw. So kailangan ko lang daw magpahinga. Mag-rest daw ako hanggang bukas. So ngayon pala ay Tuesday, bukas Wednesday.
So hindi muna ako papasok bukas ng Wednesday. Ang sunod ko ng pasok ay Thursday. Yun, okay naman daw. Ang sabi lang niya sa akin, baka daw nga nanibago yung body ko sa freezer. Kasi more than 3 weeks na ako nag-work sa freezer. Tapos sabi niya, paliwanag niya, nag-i-stay daw ng matagal ang virus sa lamig. Baka daw may katrabaho ako na may cough or may flu or nahawahan ako. So ganun po yung sinabi niya. Wala po siyang niresetang gamot. So hinihintay ko lang po si mahal na Reyna. At hinihingi yung parang medical certificate na ipapasa ko sa manager ko. Magbabalik po tayo mamaya, saglit lang po, at tinatawag ako dun sa loob. Yun, nagbabalik na naman ho ulit tayo. Baling oras na ay 4:20 ng hapon, araw ho ng Martes. Bali dumaan lang ho kami ng Staple Center at may pinaprint kami. Staples, yan. Staples. Aba, ang Staples Center nga pala, yung parang basketballan, yung parang stadium, tama ba? Pero Staples din yun, di ba? Ano nga ba yung pag-uusapan natin? Napapanood ko ho ito sa TikTok. May pinapalaw ho ako sa TikTok. Lagi hong pinag-uusapan yung kung libre nga ba ang healthcare sa Canada. So, kahit nung kami nasa Labrador pa, tapos ito, kita nyo naman, nagpunta kami ng clinic ngayon, nagpa-check up ho kami, so, nagreseta ng gamot, so, wala ho kaming inilabas na pera, yun lang ho ang kagandahan dito sa Canada. Kaso, yung napapanood ko sa TikTok, parang may nagbabangayan doon na hindi daw libre ang healthcare sa Canada. Yung nagsasabing libre, parang may punto din siya. Yung namang isang kumukontra, may punto din siya. Paano ko ho masasabi? Sa Pilipinas pag ikaw ay nagpa-check up sa isang clinic, sa isang ospital, sa isang doktor, pagkatapos ho ng check up nyo, consultation pa lang may bayad na. Ganyan ho sa atin sa Pilipinas. Tapos syempre, resetahan ka ng gamot, pupunta ka ng butika, ay may bayad ho din yon. Dito ho sa Canada ay wala. Kaso, talagang may mga tao lang po din talaga na malawak po talaga yung kaalaman nila na talagang binubusisi dito sa Canada. Dito lang po kasi, kaya po sinasabing libre ang mga healthcare, ang mga gamot. Kung po kasi, bawat probinsya ho dito sa Canada ay meron hong tax. May tax ho kaming ibinabayad. Kada ho probinsya ng Canada, iba't iba ho ang tax. Sa pinanggalingan ko sa Newfoundland, ang tax ho namin doon ay 15%. Pagdating ho namin dito sa Alberta, ang tax lang po dito ay 5%. Ngayon ho, kaya ho nasasabi natin na libre, yun hong mga tax natin dito sa Canada, yung mga pinagtatrabahuhan natin, yung mga ibinabawas sa atin na tax, doon po kumukuha ang government ng pera. Parang kinukuha po din sa atin. Tapos tama ba? Kinukuha din sa atin. Cycle lang. Tapos yung sa prescription ng gamot, diba? So pumunta ako ng pharmacy. So may insurance ka. May insurance ka sa company mo, may insurance ako sa company ko. Ganon. So I combine. So walang binayaran. Ganun lang. So wala po kami binayaran. Kaso nga lang, so ibig sabihin hindi naman sa hinahama ko yung ating bansa pero sana magawa din ng bansang Pilipinas kasi oras na pumasok ho tayo sa clinic, nagpa-check up, consultant pa lang ng doktor, check upin ka pa lang, may bayad na. Consultation pa lang. Ay dito ho ay wala kaso nga lang yung mga ospital na ganyan, yung mga clinic na ganyan, syempre ang nagbabayad diyan ay government na ho ng Canada na kinukuha ho naman sa tax natin. Sumusweldo ho tayo dito. Tapos yung mga 5% na tax na yan or 15% o saan ka mang narong probinsya ng Canada, doon po nila kinukuha. Ayun, tapos yung iba sinasabi matagal daw maghintay. Diba? Dito. Which is totoo naman. Totoo sa naman hospital, talaga. Kapag nasa emergency ka, matagal talaga. Pero syempre kung may family doctor ka, dun ka sa clinic pupunta. Diba? Yun, sana po nakapag-share kami ng kaunting kaalaman kung
hindi ho perfecto yung aming na-share. Kung may kulang po kami, pasensya na po kayo. At least may idea At least po, may idea po kayo, ano ha. So, gaya po ng sabi ko, noong nasa Labrador kami, sa pinanggalingan namin probinsya, pag nagpapacheck up kami, wala ho kaming inilalabas na pera. Pag bumibili ho kami ng gamot doon, halimbawa may lagnat, naristahan ka ng doktor, pagpunta mo ng butika, wala kang ilalabas na pera. Hindi po guys sa Pilipinas, ano ha. Napapag-usapan lang ha, hindi ko hinahamak ang ating bansang Pilipinas, ano, at doon ho tayo nang galing no. Bali sineshare lang ho namin, ano ha. So dito ho, pag nagpakonsulta ka, wala kang babayaran. Pag naresetahan ka ho ng gamot, wala kang binabayaran. Kaso nangyayari ho yun kasi parang cycle ang ginagawa ng Canada, no. Bumabawas sila sa tax natin. Tapos yung mga binabawas nila ngayon ay napupunta ho yun sa mga yon. Bumabawas sila ng tax sa sahod natin. Yon. So parang ganun po ang nangyayari. Siya kung may pagkukulang ho ako sa aking paliwanag at hindi sapat ho, pasensya na po kayo. Siya andito na ho kami sa bahay at yun, may medical certificate tayo. Ito ba? Ito ba yun? Nasa likod Nasa likod? So hindi mo na po tayo papasok bukas at magpapahinga po tayo, ano ha, ayan. Excuse me po, papasok na ho tayo sa loob at magluluto pa ng hapunan. Magandang araw ho sa inyong lahat, yan. Bago ho pala tayo matapos, maisingit nga pala yung nasabi ko kanina. Ano ba ang kailangan pag ho magpapacheck up ka sa ospital o kaya sa clinic dito ho sa Canada? Ang number 1 ho na ginawa namin, nagpa-appointment po kami. Tapos ang pangalawa po, dapat meron tayong health card. Alberta Health. Yung tinatawag po na Alberta Health Card. Ano pa? Pangatlo? Yun lang. Yun lang po. Yan. Yun lang po. Sana po kahit papaano nagkaroon kayo ng idea. Kahit hindi po kompleto at perfecto yung aming na-share, sana po nakapag-share kami kahit papaano. Ano po? Andito na po sa bahay kami at magluluto na po kami ng hapunan. Salamat na. Hindi ho matatapos ang araw na to na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Gaya ho na sabi ko kanina, 28 days na lang po at Pasko na. Hanggang sa muli po, ingat po ang lahat. God bless everyone. Sawa ko, maghiga muna. Bye-bye po. Hanggang sa muli, maraming salamat po ulit.